Mga pare ko, ano pong ginagawa niyo sa mga sira niyo wall clock? Tinatapon niyo lang po ba? Ako hindi po, nire-repair ko po to dahil sayang naman po, lalo po kung buo pa po yung kanyang housing at walang basag. At ang may problema at may sira lang dito ay yung kanyang mechanism. Tulad po nito mga pare ko yo. So goods po itong kanyang baterya, brand new po to, kaso ay ayaw niya pong gumana. So may problema po dito ay itong ating mechanism. Posibleng ito po ay naipit o kaya naman ay may na-disconnect lang po dito. At pag hindi po ito nadali, ay sigurado sa susunod po natin gagawin 100% nagagana na po itong ating wall clock. Mga gusto naman po mag-repair, ang una po natin gagawin ay kailangan po natin ma-disassemble itong ating wall clock upang ma-access po natin yung kanyang mechanism. Gamit po itong maliit na screwdriver at tatanggalin po natin lahat ng screw sa paligid. Sa panahon po ngayon, kailangan maging wise ka na dahil kung hindi ay wala pong mangyayari at mamaya po ay kukumpute natin yung natipid natin pera kung bibili po tayo ng bago. Then soon po ay tanggalin po natin itong pointer. So babatakan nyo lang po yan pataas. Pag hindi nyo po mabatak, ayun, gagamit na po tayo ng tools para kuwitin siyan pataas. So ba mga pare ko dali lamang. Then soon po natin ay ito. Kata nyo, nut po yan. I-twist nyo lamang. Then wala mga pare ko at matatanggal na po natin itong ating mechanism. Dito naman sa ating mechanism ay may dalawang option po dito. Unang-una po dyan ay kalikutin po natin ito at subukan na po natin siyang repairin. Pero kung hindi po natin madadali, wala pong problema dahil pwede naman po tayo mamili ng pamalit. So ito nagkakahalaga naman po ito ng 31 pesos sa mga online store o kaya naman po sa mga tindahan nyo malapit sa inyo. At may kasama po po yan na pointer. Di po ba mga pare ko 31 pesos. Compare po natin sa mamimili po tayo ng bago. Dahil mga ganitong wall clock, as I remember, ang bili ko po dito ay 200 pesos. Di po ba mga pare ko halos 170 pesos po yung ating natipid. Dahil lamang po sa marunong po tayong mag DIY repair. So yung mga pare ko, ito pwede po natin itong repairin. So ang gagawin nyo lang po dito, pwede nyo try natin. Try natin yung kanyang baterya. So ito may mga clip dito sa gilid dyan, no? Pwede nyo pabuksan yan. Yan, no? Yun. Then dito pa sa gilid sa isa. So ito nakapag-repair na po ako dito. Maraming beses na po. So minsan tumitino, saglit lamang. At minsan naman po ay diretsang hindi na po natin siya ma-repair dahil meron na po siyang lagot. Or meron na po talagang literally problema itong kina-winding niya. So ito ang problema. So, tingnan natin. So pwede natin dismantle lahat to. Tingnan natin kung iikot to. Ito po kasi yung nagbibigay ng movement dito sa ating relo. Dismantle na natin yan. Yan. Lagyan natin ng baterya. Tingnan natin kung iikot tong maliit na to. Wala na mga pare ko So wala na. Finish na. Dahil hindi po umikot to. Nandito po kasi yung pinakamagnet niya, no? At nagkakaroon po ng magnetism dahil po sa charge itong ating baterya. At iimiikot po itong kanyang pinaka-gear. So dito po ay literal na wala na. Ibig sabihin yan, may problema na po tayo either dito sa winding o dito sa pinaka-electronics parts rito. So wala na mga pare ko Finish na po to. Kaya ang gagawin po natin, ito po ay ating papalitan na ng nabili po nating bago. So kunin ko lang po itong baterya. Sayang At ilalagay po natin siya dito. So pag masan nyo mga pare ko tingnan natin kung gagana to at iikot. Ay mga pare ko positive. So working show, At pwede na po natin itong ikabit sa ating wall clock. Sa pagkakabit ay reverse lang po ng ating pagtatanggal. So dito po natin siya tinanggal at dito rin po natin siya ibabalik. Then ang gagamitin po natin ay yung pasunod na pointer. Wag po to
Dahil baka masyado po mabigat yan, hindi niya kayanin. Kaya dito na po tayo sa sigurado yung pasunod sa kanya. And ito muna yung washer sa ilalim. Bago po natin kabit yung pointer ay ituwid muna po natin dahil napaling po to sa shipping. At sa pagkakabit naman ay i-align lang po natin siya sa 12. Peso natin ito mahaba. After nyo po makabit, sigurado lang po natin na wala pong sasabit sa kanilang tatlo. Then pwede po natin kabit itong ating cover. Then lastly, syempre, yung kanyang baterya. And presto mga pare ko, yan na. Gumagana po itong ating wall clock. Kaya mga pare ko, ganyan-ganyan lang po mag-repair ng ating wall clock. At sa halagang 31 pesos lamang ay hindi na po tayo bibili ng bago. At ang laki po ng ating natipid. Kaya inulit ko, sa panahon ngayon, dapat maging wise para hindi maging talo.